Pebrero taong 1986, sa ika-25 ng Marso, nang dalawa ang nanumpa sa pagkapangulo, si Ferdinand Marcos sa Executive Building sa Malacanang sa harap ni Chief Justice Ramon Aquino. Samantala, si Corazon Aquino naman ay sa Club Filipino sa San Juan kay Associate Justice Claudio Tejanque, kung saan isa sa tumatak na mga linya ni President Cory Aquino. Now, by God's grace and the power of the people, we are free again. Ako si Sherry Padrigal ng BEd2C, Bachelor of Elementary Education. Narito ako upang pag-usapan natin ang educational program ni Corazon C. Aquino at ni Bongbong Marcos. But, unahin muna natin si Corazon C. Aquino. Meron ako nabasa sa isang speech ni Corazon C. Aquino patungkol sa edukasyon. Sabi niya, "When I run from the presidency, I pledge to give education the first priority. It deserves a free nation." Sabi niya. Ayun ang pinakaano ko yung parang kapag doon tumakbo siya ng presidente, ibibigay niya ipa-priority niya yung education. Dito, yung sa program naman niya, sabi niya dito, Corazon C. Aquino, as a president, initiated education reforms by incorporating and in values education as one subjects in basic education. Mga basic education lang. And yung teachers education institute. Yung mga institution ng mga teachers. Sabi niya dito, yung mga values program na iaano niya is yung flagship programs of the Secretary of the Department of Education, yung mga Department ng Education. Yun yung mga iaano niyang programa, tutulungan niyang mga programs, and lalo na sa mga cultures and sports, and lalo na sa mga doctors at sa iba pa. Pagtutuunan niya ng pansin lahat ng patungkol sa isang edukasyon or mga programs. At meron pa akong ipapanood sa inyo tungkol sa mga contribution ni Cory Aquino. At halika panoorin natin to para mas malaman at malilawan tayo sa mga panukala ni Cory Aquino. Halika't panoorin natin to. Corazon Aquino, the most prominent figure of the 1986 People Power Revolution. Maria Corazon Cuanco Aquino, popularly known as Cory Aquino, was a Filipino politician who served as the 11th President of the Philippines. In 1986, during Corazon Aquino's presidency, the National Science and Technology Authority was replaced by the Department of Science and Technology, giving a representation in the cabinet. Ayan, tapos na tayo kay Cory Aquino. Ngayon, papanoorin naman natin yung sinabi ni Bongbong Marcos about sa education. Halika't samahan niyo akong panoorin ito. Marcos. Maganda at napunta ang usapan natin sa larangan ng edukasyon dahil sa aking pananaw ay ang edukasyon ang pinakamahalagang serbisyo na idinudulot ng pamahalaan sa kanyang mamamayan. Kaya't ang dapat unang gawin ay siyempre yung public school system ang unang dapat titignan. Patitibayin natin. At saan natin pagagandahin? Paano natin pagagandahin? Unang-una, suportahan natin ang ating mga guro na yung sapat ang kanilang hindi late yung kanilang sahod na dumadating. Unang-una, laging reklamo yan ng mga teacher natin. Pangalawa, lahat ng benepisyo na nasa batas ay maibigay natin sa kanila nang sa ganun, hindi nila kailangang isipin kung paano nila papakainin ang kanilang sariling pamilya at ang iniisip lamang nila kung paano sila magtuturo para pagandahin ang magiging kinabukasan ng ating mga kabataan. And sa bukod pa doon ay yung mga facilities. Kailangan
kailangan yung silid-aralan ay paramihin natin, yung mga supplies na binibigay natin sa ating mga public school ay paramihin natin, pagandahin natin lahat ng mga materyales na ginagamit. At sa ganung paraan ay ang mga teacher natin, kailangan natin suportahan, hindi lamang sa financial na suporta, kung hindi sa pag-aaral, sa pag-refresher course, para sila ay talagang tinuturo nila ang pinakabago at ang pinakatama na dapat turuan sa mga bata ngayon. At ayun, napanood na natin yung kay Bongbong Marcos. At ang tanging na ano ko lang doon, ang gusto ni Bongbong Marcos about sa educational ay yung maayos na pasahod sa mga teachers at maayos na pasilidad sa mga bata. At ang gusto niya ay matuto yung mga bata. At yun lang at maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.